Sa ating Panginoon, may dalawang binibigay. May dalawa akong pinipili. Talagang nila, Lord, ano ba dito sa dalawa? Yung unang title, mga kapatid, yung unang title, yun po yung Sunday School. Siguro, tama nga, ito nga yung mensahe, mga kapatid. Yung pangalawa. So, ang sabi po dito, the Lord is too good to me. Amen. Sino dyan naniniwala, mga kapatid, na ang Diyos ay napakabuti sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Parang kakaunti lang ang nakakaranas sa kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti, napakabuti sa atin. Too good. Talagang ano pong mangyayari? Ang sinisigaw nila pagrereklamo. Diba? Sino yung nakaranas ng ganyan? Marami namang kabutihan ginawa ang Diyos sa kanilang buhay, pero mas bukang bibig nila yung problema, mas bukang bibig nila, mga kapatid, yung mga kung ano-ano mang mga negative. Pero sa atin, salamat sa ating Panginoon. Bagamat hindi tayo iba, tao pa. Hallelujah, purihin natin ang ating Diyos. Praise God, hallelujah. At natutuwa ko sa ating mga tatay. God bless po sa inyo, sa ating mga tatay, kasi energy, grabe yung energy ng mga tatay po natin. Si Darwin, si Quidindo, talagang sila Pastor Bong, yung mga natin, maingingay si Brother Eddie, po si Jimmy, ayan. Yung talagang mga mabuo ka ba? Sige, talagang yung unity, yung pagpapala po ng ating Panginoon. Kaya pag mga prayer meeting, natutuwa ako, mga kapatid, bagamat talagang minsan parang napapalakas siya pa yung boses ni Darwin. Baka may mag-ising na kapatid. Wala kasing switch yung volume na kayo. Pero nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. At least, hindi yung nagmumura, kundi yung pagpupuri, mga kapatid, ang ating naririnig sa atin, mga kapatid. Mahirap yan kapag ang nakikinig ay masama. Amen. So, salamat, mga kapatid. Pagpatuloy lang po natin yan, ay ipagsigawan natin ang kabutihan po ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ang ating verse, isa sa mga familiar verses, mga kapatid. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po dito, nung tayo ay makasalanan pa, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung inalay po niya si Kristo para sa atin, mga kapatid. So, aminado po ang lahat sa atin. Amen. Lahat po tayo ay nakaranas ng pagkakasala. Kung tatanungin, kailan yung last mo? Kailan ka huling nagkasala? Huwag na kayong sabihin niya. Di ba? Lahat aminado naman po tayo eh. Kahit tayo po yung mga mananampalataya na, talagang nagkakasala pa rin po tayo. Talagang subject pa rin po tayo ng kasalanan, mga kapatid. Kaya talagang kailangan natin laging pumunta sa gawain eh. Diyan po kasi tayo sinasaway. Diyan po tayo tinutuwid pag merong mga pangangaral, kapag meron pong mga kapatid nag-e-exhort o na tayo nasa loob ng gawain ng ating Panginoon. Kasi kung tayo po, mga kapatid, ay Kristiyano na at tayo po ay nagkakasala pa, mas kailangan po nating lumapit at lumapit po sa ating Panginoon at sa kanyang gawain. Amen. Para mas lalo tayong mapino. Diba? Ganyan naman talaga, mga kapatid, di ba? Ang isang appliances sa bahay, mga kapatid, kapag hindi mo yan ginagalaw, aalikabukan yan. Kahit punasin mo yan isang beses, dadating ang ilang araw, may alikabok ulit yan. Amen. Dudumi at dudumi po yan. Ganyan din po ang status po ng tao sa harapan po ng ating Panginoon. Kapag hindi tayo lumalapit at lumalapit sa ating Diyos, ang mga kasalanan o yung mga dumi sa atin, mga kapatid, ay dadami at dadami po. Tayo sa kadiliman. Amen. Sa kadiliman tayo, madungis tayo nun. Praise the Lord, madungis po tayo. Pero tayo ay dinala sa kaliwanagan at naging malinis po ang bawat isa sa atin. Pero kung tayo po ay hindi lagi lalapit sa ating Panginoon, dyan po babalik yung mga duming tinanggal ng ating Panginoon. Praise the Lord. So aminado po tayo kasi mismo ang Biblia ang nagsabi na ang lahat po sa atin ay, yan wala. Nagano ng kanya, pusa. Na ang bawat isa po sa atin ay nagkasala. Di ba alam naman natin yung mga bibitawan po natin mga verses ngayon, ito po ay mga familiar verses na.
Amen. At sabi po ng Romans chapter 3 verse 23. Natanggal yata yun. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. So tayo po, noon pa man ay nabasa na po mga kapatid, o naisulat na ni Pablo na lahat po sa atin ay nagkasala at hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. At ang sabi po diyan, at kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya nyo yung sarili, nililin lang. Amen. Dinadaya nyo yung sarili. Kasi tayo lahat, aminado po tayong lahat po tayo ay nagkasala. At kung sabihin po natin na tayo po ay hindi nagkasala, wala po sa atin ang katotohanan. Dahil isa lamang po ang tunay na tayo po ay nagkasala sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi po natin ito pwedeng itanggi. Noon hanggang ngayon, hindi po natin ito pwedeng itanggi na ang kasalanan, mga kapatid, ano po, ay nasa sa atin. Amen? At ito pa, alam kong makaka-relate ang lahat po dito. Ang kasalanan po ay napakadaling gawin. Amen. Sino pong agree sa akin, mga kapatid? Amen. Na ang kasalanan ay so easy. Very easy to do. Amen. Napakadali. Sabi, basic. Napaka-basic gawin. Amen. Ngayon pa nga lang sa upuan nyo, pwede na kayong magkasala. Diba? At marami kayong pwedeng pagkakasalang gawin na habang kayo po ay nasa upuan nyo lang. Minsan nga, may kasalanan tayong nagagawa na hindi na nga natin alam na nagawa pala natin. Sino yung mga nakaranas ng ganyan? Pambira, kasalanan pala ito. Nagugulat ka na lang, nagawa mo na yung kasalanan yan. Amen. Kasi sa atin, nature kasi ng tao na magkasala. Kaya kailangan natin ang ating Panginoon para yung nature na yan ay ma-control ng ating Panginoon. Kasi tayo, kung wala ang Diyos sa atin, yung kasalanang nasa sa atin, magwawala po yan. Amen. Magwawala yan. At ang kasalanan, tandaan po natin, ang kasalanan po ay hindi po yan nasasatisfy. Ang kasalanan po, mga kapatid, hindi nasasatisfy. Ang kasalanan kapag gumawa ng matindi, hindi nyo alam na isang kaha na pala. At hindi nyo alam yung isang ano na pala, pantinda na. Isang pakete na. Ang sasabihin niya yung kasalanan. Kala nyo isang tungga lang, okay na. Pero hindi mo na alam, mga kapatid, nalalasing ka na. Kasi ang kasalanan, hindi po yan nasasatisfy sa kanyang sarili. At gagawa pa po yan ng mas masahol. Kaya sa ating mga mananampalataya, dapat tayo po ay may kaalaman patungkol po sa mga ganitong bagay. Kaya nandito po ang Biblia para tayo punot ugat ng pagkahiwalay natin sa ating Panginoon. Bakit tayo, mga kapatid, nawala sa paradise? Nawala tayo sa Garden of Eden. Amen. Kasi dahil sa kasalanan. Amen. Kasi sa pagkakasala. At ang sabi po dyan sa Romans 5, mga kapatid, na dahil sa isang tao, nagkaroon ng kasalanan, pumasok yung kasalanan sa mundo. Pero kung hindi sana nagkasala sila Adan at si Eva, sana po tayo ay wala nang inaalalang trabaho ngayon. Hindi na po sana tayo nag-aalala ng ating i-consume sa araw-araw dahil nung nasa loob pa ng paraiso ng ating yung pagkain, pati yung health natin, ito po ay libreng sabi niya, pinapalakas ng ating Panginoon. Akala niyo, mga kapatid, si Adan at Eva wala yung damit. Tayo nga lang, pag medyo manipis-nipis na yung bunbunan natin, lumabas tayo, mga kapatid, ng gabi, nagkakasipon na, nahamugan lang, mga kapatid, sipon na agad. Amen. Minsan, maanuhan lang ng kunting, maulanan lang kunting, maamuya. Wala pang makahiya nun. Nagkaroon lang ng tinik, nung isumpa ang lupa. Doon po yung nagkaroon ng mga tinik.
Dawag, ang sabi ng Biblia, mga kapatid. So, dahil sa kasalanan, para hindi na natin memoryahin ng marami. Amen. Para alam na, identify na agad natin yung kasalanan yan. Ang una, ang sa English, omission and commission. Ang sa Tagalog, ang sa kasalanang ginawa. Yung alam mo na, pero ginawa mo pa, kasalanan talaga yan. Sabi po dito, ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. So, alam na natin na mali, pero ginawa pa natin, kasalanan po yan. Mas lalo na tayo'y mananampalataya na, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, hindi ko naman, pero ginawa pa rin po nila, magkakasala po sila dun. Kasi alam nila eh. Pero dahil hindi po nila alam, hindi naman nila kalahi si Jesus eh. Mga Romano po ang nagpako sa ating, kay Kristo. Kaya hindi po nila, kaya ang sabi ng ating Panginoon, hindi nila alam. Sa atin, tayo po mga kapatid, nung tayo mga makasalanan, Panginoon, kasi wala tayong alam. Pero, mahirap na yan pag alam na natin. Amen. Kaya ang sabi po dyan, mamaya matatalakay naman po natin yan. Kaya ito po yung unang kasalanan. Kasalanang ginawa. Ang lahat ng gawa hindi matuwid ay kasalanan. Basta nilagay ko lang dyan para manakit ng damdamin. Amen. Biblia po ang nagsasabi. Ang sabi po dito, kaya sino mang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ibibilang itong kasalanan niya. We are now accountable. Lahat po tayo mga kapatid ay accountable na. Responsibilidad na natin yan. Ano pa yung ibang Tagalog sa accountable? Pananagutan na tayo sa ating Panginoon. Kasi alam na natin, na po natin ang ating sarili. Dahil alam natin na dumadating tayo sa panghihina. Marami tayong pagkukulang na nagagawa sa ating Panginoon. Minsan tayo'y natutuwa sa atin sarili. Dahil tayo at hanggat maaari, ginagawa natin yung parte natin para bilang isang mananampalataya. Pero isa rin, alam din natin, mga kapatid, na sa isang parte po natin na hindi talaga natin nagagawa pa ang lahat sa ating Panginoon. Amen! Kaya hanggat maaari, sa Old Testament, nag-aalay po sila kasi batas po yun sa kanila. Pag nagkulang sila, baka magkasala sila. Pero ginagawa nila yung mga bagay na yun na wala na sa kanilang puso. Kumbaga, sumusunod na lang sila sa ating Panginoon na para bang dahil kailangan ko itong gawin, yun na yung gagawin ko. Araw-araw yun, nakakasalamuhan natin. Kahit hindi ka lumabas sa bahay, makakasalubong mo yan. Tama po ba mga kapatid? Amen. Parang tahimik niyo po Praise the Lord. Napapaisip ba kayo? Napapaisip mo ba kayo? Siya nga kahit hindi ako lumabas ng bahay, talagang nandyan yung kasalanan. Umaali-aligid. Kasalanan kasi alis po tayo mga kapatid sa hawak ng kasalanan. Kaya, kung alam na po natin yung mga bagay nito, huwag sana tayong matutulad sa sinabi po ni Pedro. May sinabi po si Pedro sa pangalawang Pedro. Sapagkat kung nakatakas na kayo, nakatakas sa kasamaan ng sanlibutan, ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Notice mga kapatid, ang mga nakakatakas lang sa kasamaan ng sanlibutan ay yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggat hindi po tayo marunong sumampalataya sa ating Panginoon, hindi tayo makakaalis sa gawa ng kasalanan, ng mundo, ng sanlibutan. Kaya kailangan natin ang ating Panginoon sa ating buhay para at tuluyang mahulog dito. Ang sabi diyan, may dalawa pong ginamit. Ang sabi diyan, ngunit muli silang maakit ng dating masamang gawain, naakit. Ang pag-akit pala ng kasalanan, mga kapatid, ay kaiba pa dun sa nahulog talaga. Ibig sabihin, may dalawang bagay po ditong sinasabi po, pinupuntusan si Pedro. Minsan, may mga pagkakataon sa buhay po natin bilang mananampalataya na hindi naman talaga tayo nahuhulog agad-agad. Pero tinetesting-testingin lang natin. Amen. Kumukudlit-kudlit lang tayo. Medyo magkasala ng kaunti, Di ba? Kasi ito yung sinabi po niya Sinaslide na.
Yun na yung tumalikod sa pananampalataya. At ito namang naakit, ito yung nag-church, pero pag alabas ng church, gumagawa pa rin ng kasalanan, ng mga mundong gawain, ng mga bagay na ayaw ng ating Panginoon. At pasok po yan ang pupuntuhin dyan mamaya ni Pedro. Ang sabi dito, ngunit muli sila nga maakit sa dati lang masamang gawain at tuloy mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. At ang sabi po ng 21, mabuti pang hindi nila nalaman ang daang matuwid, kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran ito. Ang sabi dito, mabuti pang hindi nila nalaman. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon sa mundo. Yes. Kung ikaw ay manghihina, yung kahinaan mo maduduble pa yan. Kung lalapit ka sa mundo, ay, pastor, pahinga po muna ako. Pahinga po muna ako sa church. Magpapahinga po muna ako sa ganito, sa ganyan. Alam mo ba lalakas ka sa pagpapahinga mo yan. Ang spiritual ay hindi katulad ng katawan. Pablo, mga kapatid, hallelujah, yung ehersisyo, sabi, yung katawan, may kunting kapakinabangan. Pero yung sa sarili po natin, spiritual, hindi po tayo pwedeng magpahinga dyan. Kasi 24/7, tayong binubomba ng kaaway. Kaya yung spiritual natin, bawal ang pahinga po dito. Kung magpapahinga ka sa pananampalataya, hindi yan ang kagustuhan po ng ating Panginoon. Mas mabuti pa, mga kapatid, na hindi mo nalaman yung mga bagay na dapat mong malaman sa pananampalataya. Ang sabi po dito, ang kasunod, ito yung mas matindi. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang kasabihang, ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain at inululuwa na. At ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Saan po dinescribe ni Pedro? Sa aso't baboy. Hindi po yan. Nag-quote dyan, mga kapatid, si Pedro. Nag-quote ito. Pili ka sa aso, sa baboy. Di ba? Grabe pala yung itsura natin sa ating Panginoon. Grabe. Pagkatapos kong liguan, yun, nagpapakadumi ulit sa kasalanan. Pagkatapos niyang isuka yung dati niyang pagkatao, ito, kinakain na naman. Di ba? Wala sa kanila po yun. Ganon din po, mga kapatid, sa pananampalataya. Ganyan po pala ang itsura natin sa harapan ng ating Panginoon, na napakadumi pala natin. At mas madumi pa po tayo nung tayo ay wala sa ating Panginoon. Kung tayo ay mag-backslide. Praise the Lord. Parang napakaseryoso nyo. Masakit ba? Yes. Parang ang lalim ng mga iniisip po natin. Ako ang kinakabahan tuloy. Hindi na kayo bumalik sa linggo. Alibay na lang natin yung kaaway. Pero tayo po talaga yan. Aminin man natin o hindi, tayo talaga po yung gumagawa ng panghihina natin. Kadalasan. Amen. Hindi minsan, hindi ako naniniwalang minsan. Kadalasan tayo po yung gumagawa ng pagbagsak po natin sa kung anong iniisip natin, sa kung ano yung mga ginagawa po natin. Tayo po yan na gumagawa sa mga bagay na ikahihina natin. Kaya, ang sabi po dito, palakasin po natin ang ating pananampalataya. Lagi po nating hanapin ang presensya ng ating Panginoon para tayo, mga kapatid, ay hindi na magkasala. Amen. Yes. Sabi dyan, wages, payment, usually of money. For labor, o sa mga nagli-labor, services, usual according to contract, sa mga contractual. O kung ikaw ay per oras, per araw, at sa mga piece of work, yung isang kontrata ba? Yan. At ang sabi dito, yung wages, yan po yung wages. Ano po ibig sabihin ng wages? Yun po yung ginamit ng Romans chapter 6 verse 23. Yung wages, yung kabayaran, yung pala, yung kasalanan, kaya pala napakadali sa mga workaholic po dito, kaya pala napakadaling ng kasalanan gawin kasi para pala yung trabaho. Amen? Kasi kapag tayo po pala ay nagkakasala, kapag tayo po pala, mga kapatid, ay nakakagawa
ng pagkukulang sa ating Panginoon, ano pong nangyayari? Ang nangyayari po mga kapatid, sinuwelduhan pala tayo. Yung kasalanan ginagawa natin, may sweldo pala yan. Oh. Sabi pa nga dito a fixed regular payment. Oh, nagkakasala pala tayo. May fix pala tayong binibigay sa atin ang kasalanan. Sabi dito, fixed regular payment, typically paid daily. O kung araw-araw, kung palaki yung sweldo natin. Kung gaano ka kasi pag magkasala, ganun pala yung laki mga kapatid ng pagkakataon na pwede tayong mamatay sa kasalanan po natin yan. Pinakamalaking kita mo, makikita mo. Amen. The fixed payment. Kasi pag tayo po ay nagtatrabaho, kailangan may effort tayo. Pag tayo ay pabibo, anong ganyan po kanina? Sip-sip. Ano po? Sip-sip para malaki-laki yung sweldo, para may mga incentives, para medyo may mga kunting bigay. Mayroon tayong mga kilalang ganyan mga kapatid. Lubog na tayo sa utang, pero dahil salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. But the Lord is too good to me. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Salamat mga kapatid. Dahil sa dinami-rami nating mga kasalanang ginawa noon, nagpatong-patong noon, kahit bulto-bulto man ang ating kasalanan na ginawa noon. Pero ang ating Diyos, hallelujah, hindi po yan tiningnan ng ating Panginoon. Kahit ilang taong ka na nagkakasala bago ka makakilala sa ating Panginoon. Pero ang Diyos, hallelujah, hindi po yan tiningnan ng ating Panginoon. At sabi niya, binigyan pa tayo ng isang libreng bagay. Handaan ng ating Panginoon ng mga isang bahay, isang tahanan sa langit na makasama po natin siya. Wala naman tayong gastos doon. Sino ditong nag-ambag dun sa mansion mo sa langit? Boss Paul dyan, nagpadala ka na ba noon ng 100,000? Lord, lagyan mo ng 5 bintana. Wala, mga kapatid. Kaya ang sabi po ng Romans chapter 5, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y mo. Tatanggalin na yan ang ating Panginoon. Akalain mo yan? Pananampalataya lang pala, pagkilala at pagsunod lang pala sa ating Panginoon ang kailangan para makuha po natin yung pangako ng Diyos na pangwalang hanggang buhay sa piling po ng ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! At sabi diyan, hindi lamang yan. There's more. Ikinagagalak din natin na ang mga meron tinitiis. Pero sabi diyan, yung tinitiis natin, meron pa rin kagalakan. Amen. Dahil alam natin, ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Yes. Amen. Tayo'y nagtitiis. At ang sabi dyan, yung pagtitiis natin ay nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay magbubunga ng Lasa. pag-asa. Mabuting pagkatao muna. Nasa ulit ito. Magbubunga ng mabuting pagkatao. Ang sabi po dyan sa Amplified Version, nagiging matured tayo sa pananampalataya. Yun yung mabuting pagkatao na tayo po ay nalalaman natin ang kagustuhan po ng ating Panginoon. At yung mabuting pagkatao, good character, ay nagbubunga ng pag-asa. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Kung gusto natin ang pag-asa, ano una natin kailangan gawin? Magtiis. Amen. Kapag may ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Hallelujah. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung marunong tayo magtiis, nagbubunga rin pala yan. Hindi lang basta pagtiis, pag-asa agad. Meron pa palang mga process yan. Hallelujah. At sabi po dito,
nagbubunga ng pag-asa. Nagbubunga ng pag-asa. At sa 5, ang sabi po dito, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Amen. Sino ba ang pag-asa natin? Ang sabi ng Tito, mga kapatid, sino yung pag-asa natin, yung inaantay nating pag-asa na magliligtas po sa atin, mga kapatid, na magtatanggal sa ating mga kahirapan, hallelujah, na ating mga kasalanan. Sino yung pag-asa natin? Hallelujah, ito po ang pag-asa natin, ang ating Panginoon. At ang sabi po ng 5, mga kapatid, Romans 5:5, hindi po tayo binibigo ng pag-asa ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Hallelujah! Kung gusto pala natin maranasan yung pag-asa, kung gusto nating maranasan ang pag-asa na galing sa ating Panginoon, kailangan natin ng banal na Espiritu. Amen. Praise the Lord. Yes. Kailangan pala natin ma-receive ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ito po pala, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso. Kaya kahit anong problema, kahit ano yung mga pinagdaraanan natin, hindi tayo lumalayo sa ating Panginoon. Hindi tayo, mga kapatid, hindi natin tinatakwil ang ating Panginoon dahil puspos po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil ibinuhos ng Diyos sa ating mga puso ang Espiritu Santo. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya ang taong nawawalan ng kagalakan sa pananampalataya, hindi na yan nakakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kapag ang tao ay laging nanlulumbay, bagaman siya'y Kristiyano, kulang siya ng banal na Espiritu. Praise God. Bagaman, mga kapatid, dumadaan sa mga pagsubok, hallelujah, kung gusto mo pa rin, mga kapatid, na manatili, kailangan mo ang banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi natin, sapagkat nung tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos, mga kapatid, He is never too early, He's never too late. He is in the right time, mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon. Nasa tamang oras tayo nung tinawag tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano naman kung tinawag ka ng ating Panginoon na matanda ka na? Walang problema yan. Basta tinawag ka ng ating Panginoon, tamang panahon yan para sa iyo. Kasi kung tawagin ka ng ating Panginoon sa kabataan mo, baka i-reject mo ang ating Panginoon. Pero tama ang pagkakatawag sa iyo ng ating Panginoon. Kung tinawag ka nung bata ka pa, yan tamang panahon na pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nakatayo po yan eh. Kaya tayo ay nagkaroon ng kalakasan. Yes. Mahila tayo. Hindi natin kayang talunin ang kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi pa nga dito, mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Amen. Kahit na maaring may mangas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Sino dito ang kayang di ba may mga tanong na kapag nalunod si nalunod si mama, papa mo, sinong uunahin mo? Ay, pare-pares hindi marunong maglaw. Hindi ko po alam hindi po kami marunong maglaw. Hindi, mga ganun. Mas lalo na, mga kapatid, mas mahirap magbuwis ng buhay sa mga taong, mga pasaway. Sino dito kaya, mga kapatid, ibubuwis yung buhay niya para dun sa isang rapist? Sa isang magnanakaw. Ninakawan ka na ilang beses. Amen. Diba? Pumatay ng tao. Sino yung may matinong kaisipan, mga kapatid? Amen. Na ibubuwis na yung kanyang buhay na yun. Yung kanyang buhay, yung alam naman natin na isa lang ang buhay natin eh. Amen. Wala nang wala nang respawn, wala nang balikan. Amen. Walang restart ang buhay po natin. Pag tayo ay namatay, yun na yun. Kaya tayo nagiging matalino. Pero paano, mga kapatid? Ang sabi diyan, kung sa mabuting tao nga ay mahirap tayong magbigay ng ating buhay, ano pa kaya yung Nung tayo ba hindi mananampalataya, masasabi ba natin sa sariling mabuting tao tayo?
100%. Mabuting tao ba tayo? Si Ate Abby nagsakristan. 100% masasabi mo mabuti ka? Hindi ba? Sila dito yung nananalangin nung hindi pa sila mananampalataya. Masasabi niyo ba sa inyong sariling mabuti kayo? Naging lalaki siya. Naging lalaki si Tayo walang naamin po sa atin eh. Kasi tinitingnan natin, makasalanan pa rin talaga ako eh. Kahit hindi ako ganun kagarapan, pero makasalanan pa rin ako. Ang sabi po dito mga kapatid ng 7, kahit yung mabuting tao, diba? Mahirap din ialay yung sarili. Ano pa kaya sa ating mga makasalanan? Yes. Na inalay ng ating Panginoon na Jesucristo ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya sabi po ng 8 mga kapatid, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noon, ating mga kasalanan mga kapatid, para sa atin ang tayo ay makasalanan pa. Namatay ang ating Panginoon, di ba? Yan po yung true love. Kung tawagin, true love. Amen. Namamatay ka sa taong hindi mo naman mahal. Hindi ka naman mahal. Mahal ba natin ang ating Panginoon noon? Sa bibig siguro. Pinopronounce na, love ko si Jesus, pero yung gawa ko hindi nagpapatunay. Kasi ang sabi dyan, ang pananampalataya, nakikita sa gawa. Amen. Maraming sinasabing sila ay mananampalataya, pero hindi nakikita sa gawa. Ganon din ang ating Panginoon, mga kapatid. Noon, ang tao, bukang bibig lang ang ating Diyos, pero wala sa kanilang gawa. Bagamat ganon ang tao, hindi pa rin yan tiningnan ng ating Panginoon. Kundi pinatunayan pa rin ng ating Panginoon yung dakila niyang pag-ibig sa atin. Hallelujah! Namamatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya po tayo ay naligtas. Hallelujah! Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa tumulo, sa tumigis na dugo ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, tayo ay napawalang sala. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Thank you. At ang sabi po dyan, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Wrath of God. Alam niyo mga kapatid, meron akong isang narinig. Di ba ang ating Panginoon, nang sila ay nasa garden, yung hinuli ang ating Panginoon, Gethsemane. Sino yung tumagpas po doon sa ano? Si Marco. Tumagpas po. Si Pedro, no? Kasi si Pedro yan, agresibo yun. Si Pedro, mga kapatid, pagtagpas, tanggal, tenga. Ano po? Tinanggal. Laglag ang tenga. Amen? Amen. Pero ano pong ginawa doon ng ating Panginoon? Ibinalik yung tenga. Ay sabi po dyan ng mga scholars, mga kapatid, kung hindi binalik ng ating Panginoon yung tenga, pwedeng mapasok sa trial si Pedro. Pwede siyang hulihin. Kasi meron siyang ginawang kasalanan. Crime. Meron po siyang ginawang crime. Kaya kung yun ay hindi ginawa ng ating Panginoon, hindi binalik, pagkatapos hatulan ng ating Panginoon, pwedeng si Pedro naman ang hantingin ng mga Romano. Ano po? Pero binalik ng ating Panginoon. Ang sabi po dyan, mga kapatid, kaya pala yung ginawa ng ating Panginoon, isa rin pala yung shadow. Amen. Na yung kasalanan po ni Pedro, siya po ang nagtanggal ng ebidensya. Yung kasalanan po natin, winipe out ng ating Panginoon, mga kapatid. Kahit anumang kasalanan na ginawa natin yun, handa ang ating Panginoon na tanggalin ang mga bagay na yun. At alam niyo mga kapatid, ang Diyos po ang umari ng kasalanan po ni Pedro nung mapako po siya sa krus. Hallelujah! At nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Ganon din po ang lahat po sa atin, mga kapatid. Bagat wala man tayong tinagpas nun. Pero marami tayong kasalanan ginawa. Pero ang ating Diyos ang nagtanggal ng lahat ng ebidensya, mga kapatid. Kaya ang sabi po doon, si Pedro, hindi siya pwedeng pumunta sa trial kasi wala namang ebidensya.
naging malinis. Ganyan din po tayo sa ating Panginoon. Naging malinis ang bawat isa po sa atin. Bagamat tayo ay makasalanan, pero nung tayo ay kinuha ng ating Panginoon, tayong lahat ay naging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Isaiah, kahit gaano kapula ang kasalanan mo, kaya yung paputiin ng ating Panginoon. Nakatulad ng niebe, nakatulad ng sa balat ng tupa, mga kapatid. Ganyan ang ating Panginoon. Kapag siya'y naglilinis, wala po talaga tayong makikitang batik ng isamang kasalanan, mga kapatid. Ang tao na lang ang gumagawa ng kasalanan niya eh. Pero ang ating Panginoon, hallelujah, willing ang Diyos, mga kapatid, na magtanggal ng ating mga kasalanan. Thank you, Jesus. Hallelujah! Kaya, ang sabi po dito, dati tayo kaaway ng Diyos. Inaaway natin si Lord. Sinisinsin natin si Lord sa ating sariling mga ginagawa. Kala ko ba Diyos ka? Kala ko buhay ka? Di ba may mga ganyan tayong portion ng buhay natin kung talagang Diyos ka? Kapapanood niyo yun. Gusto ko opera. Di, pero may mga ganyan pagkakataon tayo. Kala ko ba, Lord, buhay ka? Sinusumbatan natin si Lord. Inaaway natin si Lord. Yung panunumbat, isang klase yan ng pang-aaway. Ako nagugos kanino. Ako na nag-map dyan yun. Ako na naman. O, di ba? Para isang klase po yan ng pang-aaway. Ganon din tayo sa ating Panginoon. Kahit nga mananampalataya na tayo, inaaway pa rin natin si Lord. Hindi lang, hindi tayo pinipitik ni Lord. Kung pinitik tayo ni Lord, magkakalag na tayo eh. Kakaroon tayo ng isang karamdaman. Ako pinitik din, oh. Sabi dito, dati tayo kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, okay, exempted na tayo sa kamatayan, sa kasalanan, mga kapatid, kung lagi tayo kay Kristo. Amen. Hallelujah. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, sure na ako sa langit. Ano, sure ka na sa langit? Trabahuhin mo para maging sure ka talaga sa langit, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. At sabi dyan, there's more. Galing na dito eh. At hindi lamang yan. Tayo'y nagagalak dahil ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Hallelujah! Kaya tayo, mga kapatid, kapag lumalapit po tayo sa ating Panginoon, hallelujah, hindi na tayo nahihiya. Kaibigan natin yan eh. Kilala po natin yung mga magbe-best friend, mga kapatid, nagkakaamuyan na yan ng hininga. Alam na alam po nila yan. Lakad pa lang, ay, Sister Annie, saka si Sister Nida, ay, sasabihin ni Sister Nida, medyo malabo yung mata Sister Nida eh. Ay, lakad dyan ni Annie. alam na sila na, mga kapatid, yung magkano eh. Sila na yung magkaaway ng hininga. Sila na yung magkakilala, mga kapatid. Ganon din sa ating Panginoon. Kaya kahit tayo ay magkasala, hallelujah, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong mahihiya, mga kapatid. Hallelujah. Na i-confess po natin ang kasalanan natin sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, siya ay magpapatawad. Amen. Praise the Lord. Yan naman ang gusto ng ating Panginoon eh. Hallelujah. Na yung ating relasyon sa ating Panginoon ay kaibigan. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, ang kaganda, sarap na, mga kapatid eh. Bilang isang mananampalataya, hindi tayo itinuring ng ating Panginoon na katulad ng mga Hudyo na bayan lang. We have a closer relationship sa ating Panginoon. Sabi dyan, anak at kaibigan. Hallelujah. Hallelujah. Yan po yung relasyon na gusto ng ating Panginoon. Kasi ang anak minsan, naiilang pa yan sa mga magulang.
Pero yung kaibigan, friend, meron akong sasabihin sa'yo. Huwag kang magagalit. Kinuha ko yung deodorant mo. Ginamit ko. Minsan, hindi ba nagagalit yun? Kasi magkano sila eh. Wala namang problema sa kanila eh. Magkaibigan po sila. Di ba? Kaya kahit minsan nga, gumagawa tayong kalokohan sa kaibigan natin eh. Wala lang sa kanila. Kasi kaibigan yun. Sa ating Panginoon, mga kapatid, minsan, amen, huwag tayo masyadong ay, kailangan ganito, kailangan ganyan. Kailangan, mga kapatid, kaibigan ang turing natin sa ating Panginoon. Kasi kung tayo, mga kapatid, ay nakabound sa mga paniniwala ng pag magpe-pray ka, dapat hindi. Kaibigan mo, hindi mo kailangan nakaganyan ka lagi. Mga kapatid, makipag-usap ka lang. Hallelujah. Formal, informal na pag-uusap. Gusto yan ng ating Panginoon. Yan yung gustong relationship ng ating Panginoon. At alam niyo ba, mga kapatid, kung ganyan na ang relasyon natin sa ating Panginoon, purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko malalim na ang relasyon niya sa ating Panginoon. Lumalakad ka lang minsan, mga kapatid. Hallelujah. Wala kang ginagawa. Kinakausap po ang ating Panginoon. Alam ko may malalim ka ng relasyon sa ating Panginoon. Hindi ka na bound ng oras. Hindi ka na bound ng time. Mga kapatid, hindi mo na kailangan sa church para manalangin. Kailangan mo na lang yung sarili mo, dala-dala mo. Sa ikaw naman ay templo ng ating Panginoon. Kausapin mo ang ating Diyos sa araw-araw ng iyong buhay, mga kapatid. At papakinggan ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa lahat ng ginagawa natin, kinakausap natin ang ating Panginoon. Hindi mo kailangan pumunta sa church para magdalangin lang. Mali ang perception mo. Ang kailangan mo, mga kapatid, daily, hallelujah, ay meron kang communication sa ating Panginoon. Pwedeng sa isipan, pwedeng verbal, mga kapatid. Kung ano man ang relasyon nyo, type of relationship nyo ng ating Panginoon, gawin mo yan kung dyan ka lumalakas. Amen. Hallelujah. Kasi akala nila sa church lang pwedeng mag-pray. Akala nila ganun. Amen. Akala nila sa church lang pwedeng makapag-alay sa ating Panginoon ng buhay. Hindi, mga kapatid. Tandaan po natin, tayo po ay templo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ito yung pinakamaganda sa lahat, mga kapatid. Kapag tayo mag-isa lang, ito yung pinakamaganda gawin. I have a friend. His name is Jesus. Hallelujah. Diba? Wala, solo ka, hindi. Meron akong kaibigan. Pangalan niya, Jesus. Hallelujah. Sabi ko kanta, I have a friend. His name is Jesus. He's the rock that I lean on. He is my shelter. Hallelujah. Yung kaibigan natin yan, nasa kanyang lahat. Hallelujah. Kaya salamat, Lord. Hallelujah. Ginawa mo kaming kaibigan mo, Panginoon. Lord, hallelujah. Salamat. Hallelujah. Na hindi mo kami, hindi basta-basta lang ang relasyon mo sa amin. Kundi isang kaibigan, malalim na may pagkakaibigan, mga kapatid. And He's too good to me. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord, sa iyong relasyon. Hallelujah. Hallelujah. Masarap kaibigan ng ating Panginoon. Subukan nyo. Masarap kaibigan ng ating Panginoon. Hindi ka nang bibiguin. Wala yung pangakong mapapako. At wala yung planong magiging drawing. Yes. Ganyan ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung ang mga kaibigan nyo, minsan nagpipail sa inyo, subukan nyo yung isang kaibigan ko. Si Jesus Christ. Yes. Hallelujah. Hindi ka, walang failure, mga kapatid, na makikita ka sa Kanya. At kung ano yung hilingin mo, kapag kalooban niya, ibibigay din sa iyo. Kung ano yung meron sa akin, pwede rin niyang ibigay sa iyo. Ganyan itong